Ayan ang ating panahon today. Mahangin siya. Ayan, mahangin. Mainit siya na mahangin dito sa labas. Ayan ang favorite na flower ko. Ayan. Ang saya ng yellow. Yellow tree nagsasayaw sa hangin. Ayan, nag-i-enjoy siya sa hangin. Wow, super ganda ng hangin. Yung mga halaman ko ay masaya din. Ayan ang ating sana maano siya, mabuhay siya, lumaki siya na strong. Ito yung isa, wala na talaga. Wala nang pag-asa. Yung snake plant ko, ayan. Ang dami ng babies, ayan. Ito kinain na ng ng tortoise. Ang kamatis ko nakawawa. Ayan talaga, kawawa talaga yung kamatis ko. Wala na akong peppermint, ubos na. Patay na silang lahat. Ito siya, San Francisco siya na ewan ko kung anong kulay nito, red ata or yellow. Yung buto, tinanim ko, isa lang yung nabuhay. Pero medyo na din siya, pag-goodbye na rin. O, diba? May tao dun sa baba. Saan yan? Hanapin natin. Andun pala sa Ayan. Ayan ang ating mga kapitbahay. Mag-ano kung magsasampay ako ng labahin ko. Ayan. Dami kong linaban. Good for 2 days. Ayan, parang andito at tayo sa parang nasa Europe tayo. Yung kulay ng European style. Ayan. Ang ganda. European style. Ayan, see you again mamaya. Bye for now. Ayan, hello. Tapos na tayo magsampay. Punas-punas. Punas-punas para mabango ang ating bahay. Super mainit. As in. Mahangin siya sa labas. Kasi, ayan. Tumambling na siya. Grabe. Nalinis ko na to kaninang umaga. Tapos ngayon, maano na naman siya. Marami na namang balahibo sa taas. Ito talaga ang pero okay na lang din. Kasi mayroon tayong tatrabahuin. Wala akong luto ngayon. So, magpunas-punas tayo. Punas-punas tayo everywhere. Pero yung kwarto nila is di ko pa nalinis. Mamaya na sigurong gabi. Or bukas na kasi kakain ata yan sila sa labas. Tas bukas din, family day para kay Lula. So, hindi natin yan malinis. Iwan ko lang. Tingnan natin kung malinis natin mamaya. Sinasarado kasi nila yung nila. Yung kwarto nila pag umaalis. Kaya, saka na ako maglilinis pag pagdating nila. Iba din nun sa sa Kuwait noon. Yung mga amo ko, kahit mag-travel yan sila, yung mga nila, yung room nila, kailangan talaga na linisin. Pero yung room talaga ng mga amo ko, sarado yun. Tapos minsan lang kami naglilinis doon. Sa room ng mga bata is always open siya. Bawal din naman kasi tayo papasok-pasok doon sa kwarto ng mga amo natin sa Middle East. Pero sa mga kids room, okay lang. Kasi kailangan talaga everyday yan malinis. Hindi naman ako naglilinis sa kwarto doon. Minsan lang talaga. Tinutulungan ko yung kasama ko noon. Shout out sa iyo, Maricel. Maricel. Kasama ko, nakauwi na pala siya ng Pinas ngayon. Nag-a-apply siya ulit. Ewan ko kung saan siya nag-a-apply na country. Surprise! Siguro babalik siya sa Kuwait. Pero na, sa labas siya magtatrabaho.
Okay din naman sa Kuwait. Malaki din naman sa ako. Pag nasa labas ka. Mas okay ang sa labas na trabaho kaysa sa bahay. Pero sa bahay is libre ka ng internet, libre ka ng pagkain. Sa labas naman, magaan yung trabaho, tas marami ang rest mo. Bali, 8 hours lang yung trabaho. 8 hours ba? 6 to 3. 6 to 3. Ilang hours ba yan? Mahina ako sa math eh. 9 hours. Ayan. Ayun. Marami In fairness ako'y nagutom na. Kanina pa. Kanina pa ako gutom. Ayan. Parang nag-blurred ang ating camera. Ayan. Grabe yung pawis ko kagabi sa pagtulog ko. Kasi ngayon yung tiyan ko ay parang bloated. Puno ng hangin. Nilakasan ko kasi yung yung electric fan. Kaya tas hindi din pwedeng anong tawag doon? Mag-blanket. Kasi sobrang init nga. Sabi ng amo ko, Lynn, pag nainitan ka, sabihin mo sa amin na sa akin or sa akin. Sabihin mo, pag hindi mo na kaya yung init kasi gusto nila dito ako lilipat sa sa guest room. Ayoko lumipat dyan. Kasi gusto mong matulog, tas naghihilik ka. Tas sila, anong oras na sila natutulog? Mga 12 na ata sila natutulog mahigit. So mag-aantay ako. Ipagpasok ko doon sa kwarto ko. Pag gusto ko na matulog, mga 10, matutulog na ako. Minsan, naaaliw na lang talaga ako sa, swipe ng phone. Tingin-tingin ng mga, videos ng iba. Ano ba to? Havaianas. Ayaw sleeper. Wala pa naman akong pang snack ngayon. Wala na akong pambili. Meron pa naman akong mga 50 dyan. $50. Baka pag di-open, baka pag palabasin ako next na ba? Ngayon ay Huwebes. Bukas ay Friday. Sabado wala akong day off niyan. Baka Friday palabasin ako or sana sa next Friday. Next Friday na yung labas ko. Diba? Kasi wala akong okay lang naman na hindi ako lalabas sa isang buwan ng 2 beses. Okay na yun. Every 2 weeks. Every 2 weeks yung labas ko. Pero minsan, isa lang talaga. Once a month lang yung day off ko. Pero okay lang din naman siya. Pero minsan, nafe-feel ko talaga yung pagod na pagod ako. Ayokong bumangon. Yung mga ganyan na feeling ba. Tas same lang din. Pag lalabas ako, wala akong kasama. So, di tayo mag-enjoy. Buti sana kung may kasama tayo para ang tagal pa ng pananghalian. Ako'y gutom na. Marami na akong pagkain dyan. Sabi ng amo kong lalaki, Lynn, kumain ka dyan ng mga snacks. Kaso ayokong kumuha ng mga pagkain na ayokong kumuha na hindi binigay sa akin ba na. Ako kasi pagkakain ako, ubusan. Hindi yung isang piraso, mga ganyan. Sabi nila, kumuha ka lang dyan din kasi wala kami dyan always. So, walang kakain yan. Ikaw lang ang kakain. Ayokong kumuha ng pagkain. Baka matripan kong ubusin. Tas hanapan ako. Di bali na hindi ako kakain. Pag binigay nila, so, dyan na ako babanat. Binigyan ako ng isang box na yung galing sa China na
Parang ano sa atin. Parang hupya sa atin. Pero mas masarap pa rin yung hupya natin. 2 araw lang siguro kinain ko. Ubus. Pero parang may isang piraso pa ako dyan. Hindi siya masarap. Parang hupya siya, pero yung palaman niya is rose. Lasang rose. Pero nakakain ko talaga yung rose. Yung mga petals niya ba. Gusto ko rin naman yung lasa, pero parang siya. Parang a little bit weird. Kasi minsan lang hindi tayo kumakain ng rose, di ba? Sa ibang mga lugar, kinakain yan. Ginagawang chai, ginagawang tea, yung rose. Tapos yung mga chrysanthemum, iniinom din nila, parang tea din sa kanila. Ang dami nilang alam na mga halaman na pwedeng kainin, pwedeng gawing tea. Ayun ang aking chika-chika. Wala akong kachikahan, kaya kayo na lang ang chichikahan ko. O, diba? Hindi ko rin makakausap yung mga anak ko. Naiinis ako sa mga anak ko. Umaga pa lang kanina, tumawag ako sa kanila para i-check si nanay nila kung kumusta. Walang mga alam. Wala silang mga alam, be. Humihiga lang. Humihiga sila sa sala. Sabi ko, kumain na si nanay niya. Oo, kumain na. Anong kinain? Uminom na ng gatas. Wala. Naiintindihan ko din naman sila na mga bata pa. Wala pang mga talaga. Wala pa talagang mga isip. O, sabi ko, bumalik kayo, humiga kayo dyan. Hanggang sa magsawa kayong humiga. Sabi ko, gabi, natutulog kayo. Hanggang umaga ba naman, natutulog pa rin. Nakahiga pa rin. Sabi ko, tapusin yung trabaho. Maglinis kayo, kayo. Tingnan nyo yung mga gawain bahay. Tapos pag napuyat kayo, ayan, magpahinga. Ay, nagyaw-yaw na ang nanay. Maagang maaga. Pinatayan ko yung anak ko. Sabi ko, baka makapagsalita pa ako ng di maganda. Sinabihan ko, matulog kayo ulit. Sabihan mo si ate at si kuya mo na matulog kayong ulit. Kasi kahit paglilinis sa mesa, hindi nila magawa. Pagwawalis ng kwarto nila. Yung kailangan mo pa talagang sabihan kung anong gagawin nila. Magluto ng kanin, magwalis ng mga maglaba. Kailangan mo pa talaga silang sabihan na ganyan ang gagawin. Wala na yung nanay nila na magsasabi ng ganyan kasi may sakit nga. Sabi ko, kayo ang pahirap kayo sa nanay at tatay nyo dyan May sakit yung tatay ko din. Sumasakit ang ulo. Tas wala talaga. Walang maitulong. Kahit sa bahay man lang nila, malinis nila yung yung buong bahay. Magwalis, magligpit ng mga damit. Kahit mga ganyang bagay lang ba, hindi yan hindi yan nakakapagod. Sabi ko, ako noon, nag-i-enjoy ako na gagawin ko yung mga trabaho ko kasi pag ganyan kasi, tinarbaho mo yung trabaho mo. Pagkatapos niyan, pwede ka nang gumala. Kunyari, may plano kami ng mga friend ko, yung mga kaibigan ko. Magpaplano kami niya na mamayang hapon, pupunta tayo doon sa bundok, mangunguha tayo ng mga gulay. Yung gala namin is may may point din, may patutunguhan, may mauulam kami. May kami. Minsan nagtitrip kaming 3 na pupunta kami doon sa gilid ng sapa, mangunguha kami ng kahoy. Yung kasama namin, ang taga taga bisak sa amin, bisak. Basta yung
Siya ang magkakat ng mga punong, yung mga roots ng punong kahoy. Anong tawag dun? Tuod. Yung tuod. Siya ang magkakat, ginaganyan niya. At sahin niya ba? Ano ba naman to? Basta, yun, at sahin. Bisakin. Bisakin. Ayan, tas ako yung taga pulo, taga silid sa sa sako. Ayan. Silang dalawa, yung taga ganyan kasi maliit ako noon. Super liit ko noon, payat ako. Kaya silang dalawa, payat din naman yung isa kong kasama, kaso medyo malakas siya ba. Ako parang tinatawanan nila ako pag ako ang anong tawag do, basta nagkakat ng tuod kasi walang lakas ba. Yung atsa, pag ganyan siya. Wala talagang makakat. Kung may makat man, is yung maliliit talaga. Sinabihan nila ako, ikaw tagapasok ng kahoy, tas kami taga-putol nga, sila taga-putol. Tas di ba sa tabi ng tabing ilog may mga mga punong kawayan. Susuotin niya ng kasama ko, ng kaibigan ko. Shout out kay Lingling. Triple angels kami noon, hindi triple angels. Naalala nyo yung mga 90s na basta teleserye yan siya. Hapon ibang lahi siya. Na triple, twins sila, tatlo. Pero magkaiba sila ng mukha. Ako daw si Maria Guadalupe. Tas yung isa ko naman kasama si Maria Fernanda at saka si Maria anong isa yan? Si Maria Guadalupe, Maria Fernanda at saka si Maria yung isa yan? Basta ako yung medyo maarte. Ako yung medyo maarte, tas nagsusuot ng mga ganyan. Natatawa ako noon. Nag-enjoy naman ako sa kabataan ko noon, ng pagkadalaga ko kasi yun, sinasabi kasi ng nanay, pagtapos ng trabaho, pwede na magala o ganyan. O nagagala kami kahit saan, pumupunta kami ng tabing Pulangi doon, nangunguha kami ng mga kapayas ng mga tao. Tapos pupunta kami sa mga bundok-bundok, nangunguha kami ng mga bayabas. Tapos mga saging, mga ganyan, ng mga Kailangan pag uwi namin, may dala kami na goods. Kasi pag ginabi ka, naku na lang, palo ang labas mo. Gumala ka na wala kang dala, wala kang Pero yun talaga ang mga trip namin noon. Ngayon talaga, ang trip ng mga bata is matulog. Matulog, mag-cellphone, yun ang trip nila. Tas lalabas ng bahay, hindi nagpapaalam. Tawanan kami noon. Sabi ko, wala ka baka anong tawag doon? Yung habulin kami ng mga taga may-ari ng mga tanim na kinukuha namin ba. Nangunguha kami ng papaya, mga bayabas. Pero doon naman sa bundok na pinupuntahan namin, nagpapaalam naman yung kaibigan ko. Sabi niya, mangunguha kami ng ng bayabas. Yung mga bayabas at santol nila doon ay naglaglaga na lang kasi walang kumakain. So, pinupuntahan namin. Tas yung mga banana nila, mga saging, nahihinog na lang sa sa puno. So, tas ako talaga ako noon. Yung sobrang laagan ako, pero takot ako ba? Kunyari, sasabihin ng mga kasama ko, may wakwak na, may tiktik. Iiyak na ako niyan. Sabi ko, kakainin na tayo ng tiktik. Tapos tawanan silang dalawa. Sabi ko, uwi na tayo kasi umuulan. Tapos may tiktik. Yung uwak lang pala, sabi nila, wakwak daw. Yung uwak, di ba, yung uwak na na bird. Sasabihin, uwak! Ganyan ang sound niya.
Tapos sasabihin ng kaibigan ko, hala Jen, may ano na. Ay, Day ang tawag nila sa akin noon eh. Day, may ano, may wakwak. Tapos ako, hindi ako makaakyat ng puno ng bayabas kasi takot nga ako. Hindi ako makaakyat ng mga ganyan-ganyan, mga santol. So silang dalawa andun sa taas. Ako lang yung tagapulot at tagasilid ng mga ano, mga pinipitas nila. So andun sila sa taas, ako nasa baba. Sabihin nila, Day, may wakwak. Tapos iiyak ako. Tapos minsan may grupo kami na ano, magkakapitbahay, mga bata. Sama-sama din ako. Pupunta kami ng ano, ng farm ba. Marami pang ano noon, mga area na parang kangkungan siya. Tapos sumasama ako, kukuha din kami ng kangkong kasi pang-ulam namin yung kangkong noon, pang-ulam. Tapos pang ano sa mga alaga, pampakain sa mga alaga ba. Tapos sama-sama din ako, yung kapatid ko na lalaki, yung kuya ko, tas ako, tas yung mga kapitbahay nga namin. Eh ngayon sila, hindi sila takot sa linta, hindi sila takot sa linta. Tas ako, andun na ako sa pilapil. Sila yung tagakuha ng mga kangkong. Ako tagahawak lang talaga, hanggang tagahawak lang talaga ako. Kasi takot nga akong lumusong sa mga ganyan kasi baka may linta nga na kumapit sa ko sa paa. So ngayon, ando na sila lahat sa sa baba, sa may kangkungan. Eh ngayon, pupunta sila sa ibang area. Ako hindi hindi ako makababa kasi takot nga ako. Hanggang taga dito yung tubig. Sabi ko, patay na ako ngayon. Tapos iiyakan ko sila. Kasi sinasabi nila, Lynn, dito na. Tatawagin ko yung mga linta, papunta sa'yo. Grabe yung iyak ko talaga. Pero nag-i-enjoy naman. Sasama pa rin ako sa kanila. Tapos yung sa gilid ng sapa, nangunguha sila ng crabs. Tapos ako, tagahawak lang din ng balde. Tapos maliligo sila sa river. Ako, hindi ako naliligo kasi yung iniisip ko baka may buhaya. Grabe yung yung takot ko noon sa tubig. Hindi ako naliligo, sila lang, ganyan-ganyan lang. Tapos sabi ko, dito lang ako, titingnan ko lang kayo, ganyan-ganyan ako. Baka may buhaya, tas kakainin kaming lahat, or maanod kaming lahat. Iyon ang iniisip ko ba. Siguro natanim sa isip ko yung mga sinasabi ng nanay ko, huwag kang maligo sa ilog kasi may buhaya, may mga ahas, mga ganyan ba. Parang tinatanim ko sa isip ko na baka ganyan. Tapos nangunguha kami ng mga shell, mga agihi sa amin or Taiwan shell. Ayun, hanggang taga dito yung tubig sa sa lawa. Ay, yung mga friend ko talaga, mahilig talaga sila magsalom-salom ba. Sisiri nila doon sa ilalim. Tapos ako, tagahawak lang din talaga ako. Hanggang dyan lang talaga. Yan lang talaga ang maitulong ko sa kanila. Yung tagahawak ako ng mga lalagyan. Tapos ayun, makakakuha kami ng 3 balde, mga ganyan, 2 balde. Tapos tagahawak lang ako. Tapos yung mga isda, anong tawag doon? Sarap yun sa amin sa lining. Sa kanal ba? Magdadala kami ng mosquito net. Yun ang dadalhin ng mga kasama ko. Tas ako balde lang talaga yung dadalhin ko kasi ako yung tagahawak ng lalagyan. Sila doon, susuot sila doon sa ilalim ng ng kanal. Tas ako doon ako mag-aantay sa sa unahan kasi doon sila mag-stop. Yun. Tas kukunin ko na yung mga kuha nilang isda. Ayan ang chika ko for today. Ayan na parami ang chika ko ngayon. Marami pa akong chika na mga nakaraan ko. Pero ngayon talaga, hindi ko ma-relate yung mga ng mga anak ko ngayon. Yung ganyan na ang nila ba? Yung anong tawag doon? Basta yung mga nila na parang nakasanayan nila na ganyan ng pagising, tapos kumain, upo, ayan, wala nang ibang gagawin. Kasi noon yung nanay ko, yung okay pa yung katawan ng nanay ko, nanay ko talaga yung
gumagawa ng lahat. Yun din ang ano, kasalanan namin ba? Parang naano sila, nasanay sila. Na parang, okay, uupo lang sila, kakain, nakahain na lahat. Lalagyan mo na ng kanin sa mesa, upo na lang sila, susubo. Yun ang nakasanayan nila. Kaya hindi talaga maganda na ano, sanayin silang ganyan. Tayo din ang maghihirap sa, sila din ang maghihirap sa ano, sa hinaharap ba. Ayan, nahilo ako. Thank you so much for watching, guys. Ayan, see you again on my next video. Don't forget to like and subscribe to my channel and comment down below para ma-shoutout ko kayo. Ingat po tayo lagi and God bless us all. Bye, everyone. Ayan, bagong ligo na tayo. Nakaligo na tayo ulit. Ayan, mag-alas 12 pa lang. Pero hindi kinaya yung init dito sa ano, sa loob. Ayan, maglalagay tayo. Ay, kukuha pala ako ng tubig. Ito yung naiinis ako sa, ano po, sa clip ko. Tatanggal yung ano ko. Natatanggal yung buko sa ipit ko. Ayan, kailangan natin ng maraming tubig. Kasi sobrang init talaga. Sa mga taga-Pinas pala dyan na ano, dumadanas ng baha ngayon. Sana mag-iingat po tayo lagi lahat. Ayan. Inubos ko lang yung tubig dito sa ano. Para mag-init tayo ulit. Alam niyo yung tubig namin na iniinom dito is iniinit pa namin. Everyday talaga yan, mag-iinit tayo ng tubig para inumin. Nananakit yung ano ko. Sorry. Nananakit yung dibdib ko. Neng, come here. Neng ka. Kabale, tatay. Nahibigyan siya lumabas-labas dito sa ano. Sarado natin. Tapos magkakapi tayo. Naiinitan pero magkakapi. Para mamaya, pagdating ng amo natin, hindi ko na makalimutan. Minsan kasi nakakalimutan mo mag-init ng tubig. So, kinabukasan, wala kaming tubig na ano. Kaya kahit mainit-init pa, nilalagay ko na sa jar namin. Nanibago yung amo ko ba? Pumunta ako ng market, tapos pumasok siya dito sa ano. Pumasok siya dito sa kusina. Di pa ako nakapasok kasi ayaw kong mag-short dito sa bahay na nandito sila. Ngayon, pagpasok niya, naglalagay ako ng karne dito sa fridge. Sabi niya, oh, you wear shorts din? Sabi ko, oo. Katapos kong nilagay yung ano ko, wala naman siya sinabi na bawal. Hinilan pa nga niya ako ng ano, na terno na ano, short siya. I-wear ko daw dito sa loob ng bahay. Tapos parang ano siya sa akin, parang hindi ako sanay na mag-short na andito sila ba. Okay lang pag wala sila. Tapos magpapalit na ako ng hapon kasi naliligo naman ako ng hapon bago ako magluto. So ayun, chika ko lang. Kasi siya, okay lang naman sa kanya. Siya nga nagsabi na ano, mag-short daw ako. Pero, ano talaga, feeling ko, kakaiba. Sanay ako na ano, mataas yung sinusuot ko doon sa Kuwait. Pero pag sa bahay naman, sa kwarto ko, nag-short kami. Hindi ko matiis ang gutom. Ako'y nagugutom na. Naninikip ang dibdib ko. Bakit kaya? Sa sobrang init siguro. Hindi ako makahinga pag sobrang init. Feel ko ba?
naman yan. Parang hindi ako maano sa init. Mamamatay ako sa init talaga sobra. Iba kasi doon sa ano, iba sa Kuwait, diba? Kasi kahit mainit doon, ano siya, kayang-kaya kasi may aircon. Dito, saka lang kami mag-aircon pag andito sila. Pag aalis sila, mga 1 hour, kapatayin ko na. Mga ganyan. Tapos sa gabi, overnight na yan siya. Dito sa sala, pagdating nila, open na yung aircon. Tapos ako, kawawa. Although sinasabihan naman ako ng amo ko, kasalanan ko din naman. Sinasabihan ako ng amo ko lalaki, Lini, open mo yung aircon pag mainit. Mainit talaga. Ngayon, dito sa loob is 30 degrees. More than 30.3. So, sa labas nito, sobrang init. Dito kasi hindi makapasok yung hangin kasi nasarado ko yung mga bintana. Kasi pag narinig ng alaga ko na ano, may medyo maingay sa labas. Nag-iingay din siya. Ayan. Kawawa ako. 2 biscuit na lang natira. Isa na lang. Ayan, snack tayo eh. Nagutom ako. Kain tayo. 11:30, 31. Kita yan sa camera. Yung amo ko ay, ewan ko kung anong oras siya darating. Sabi niya hapon daw. Pero nagdala siya ng baon niya ha. Tatawag naman yan pag darating na siya. Hindi ko alam kung saan siya bibili ng mga cakes. Kasi pag ano, kunyari, lumalabas yung amo ko sa ibang country, na ano sila, travel. Pagbalik niyan, may mga pasalubong talaga yan siya. Ganyan, giver siya ba? Sa akin, nagbibigay siya, kahit paunti-unti, kasi, ano, binibigyan niya din yung mga anak ko. Si kuya, yung anak kong lalaki, binigyan niya ng ano, t-shirt. Tapos nung pumunta sila ng Japan, bag na naman. Yung sa mga babae ko is ano, mga earrings lang yung binili niya. Tag-4 na pairs. Tapos pag na-order niya yun siya sa ano, mga online. Tulad ng mga earrings, mga kahit ano-ano na lang. Bibigyan niya sa akin. Ayan, sige, again mamaya kakain muna ako. Gutom. Mukha ko ay pulang-pula. Kararating na namin dito sa ano, sa workplace ng amo ko. Dating workplace niya pa. Hinatid ko siya kasi may dala siyang mga ano. Namamaga yung ano ko. Yung kamay ko. Parang nag-ano siya. Kasi ganyan lang oh. Binitbit ko yung isang box ng cake. Super mainit. Maglalakad na naman ako papunta doon sa ano. Sa ano ko, mainit siya sobra. Payong tayo. Ayan, super mainit oh. Makapangbahay lang tayo. Grabe yung init ah. Makasmile ka talaga sa init. Diba? Aakyat tayo. Doon tayo sa ano, sa taas ng bundok. Nakita nyo yung may kulay ano dyan.
kulay. Anong kulay to? Yan, kulay din sa taas. Hindi pala yan. Basta. Sa taas pa niya. Super mainit. Low sweet tayo nito. Magbabawas tayo ng tubig sa ating katawan. Ay, naku na lang. Kawawa yung amo ko kasi pinagpawisan talaga siya. May date sila mamaya ng mga katrabaho niya. First day niya dito sa sa lumang tinatrabahoan niya. So nagdala siya ng mga pang snacks. Pang snacks nila. Bakit dito ako dumaan? Ay, sorry. Baita. Sorry. Hindi, nag-stop na sana, oh. Saktong-sakto naman ang natin. Ayan. Kasi may papasok na I was afraid this time would come. Ayan, go siya. Ang maganda. Hi. Ayan. Lakad mode tayo dito. Ayoko nang umakyat dyan sa sagdan. Nakakahingal. Dito na lang kasi walang init. Minsan na akong dumadaan dito. Ayan. Super mainit talaga. Grabe yung pawis ko ba, tagaktak talaga. Ayan. May part pa rin sila dito na gubat ba. Pinipreserve nila. Ayan, ang lapit ng ng airplane. Kikita nyo ba? Ayan. Ay, hindi siya klaro. Ayan o. Ayan o. Ayan. Pero ganyan lang siya. So, mainit naman. Paakyat siya. At saka medyo mainit. Dito magandang maganda yung lugar nila dito. Nasa baba ng bundok sila. Matataas din yung mga building dito. Hindi ko pa napuntahan ang mga nito na area. Area na to, hindi ko pa napuntahan. Merong magandang Diyan ako galing. Sa mga pink building na yan. Ayan. Dito, may mga sila, mga statue. Mga beliefs nila dito. Ayan. Ang dami, diba? Ayan. Maraming nagpe-pray dyan na may mga beliefs din sila ba? Same as Filipinos. Ay kahit saan naman, kahit anong lahi na may mga mga beliefs tayo. Ayan. Dahan-dahan lang tayo, nakakahingal. Ayan. Super pawis tayo. I was afraid. Wala naman na akong trabaho sa bahay ngayon. So, ayan. See you again mamaya. Dito tayo. Walang init pero pinagpawisan tayo. Practice. Nagpa-practice siya. Ayan, dyan sa baba. May mga bahay-bahay din dyan.
Kaya, ayun. Dito ko ginagala yung alaga ko, oh. Diyan ko ginagala. Tapos paikot dito. Oh, mainit siya. Mainit siya masyado. Diyan. Tapos ikot kami hanggang doon. Super ang init, ah. Wak, 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 wak. Ayan. Dito na ako dadaan. Ayan. Walang init dito eh. Ayan. See you again mamaya. Ayan. Dito kami nag-iikot. Diyan ako dumadaan pababa. Pag nagma-market ako. Ito, hagdanan din siya. Oh, diba? Diyan sa taas may park. Playground ng mga bata. Dito kami dumaan ng amo kong babae kanina. Pinagpawisan talaga siya kanina. Artificial na bundok-bundok to siya, mga ano, ginawang mga bundok-bundok siya ba. Bato. Ginawang bato. Super mainit. Ayan, nakapa tayo. Ayan, may baliti sa taas. Pero ayaw kong tumambay sa mga ganito kasi maraming lamok. Maraming lamok. Lipat tayo doon sa kabila. Parang wala pa. Lipat tayo. Mainit kasi na side doon. Dito ay okay lang. Dito may hagdanan din siya paakyat. Meron silang mga access. Tapos doon sa gitna may daanan. Minsan pumapasok ako dyan para magala ng alaga ko. Pero always nag-iikot talaga ako sa ano na yan. Iniikot ko talaga. Dito kami dumadaan. Ayan. Super init. Mga foreigner din, mga ano dito, nakatira dito, halos mga foreigner. Foreigner, nakapag-asawa ng ano, ng Chinese. Ayan, diba? Super mainit. Ayan, bye for now. Pawis natin, be. Yan lang naman pawis natin. O, di papaakyat tayo. Ang ilong natin ay lumilipad na rin. Grabe yung ano ko. Nasa mata ko na. Ay, papasok na sa mata ko. Ayan. Ayan, gagawa tayo ng puto. Gagawa tayo ng putong bigas. Ewan kung magiging okay siya sa ano, sa oven ko siya lulutuin. Ayan. Wala akong rice, so ito ang kakainin ko ngayon. I hope it will be okay. Tapos lagyan natin ng huwag na natin lagyan ng cheese. Ayan. Ilalagay ko na siya.
3 minutes na. We'll see if okay siya. Ayan, 15 minutes ang nilagay ko. Titignan natin kung maluluto siya. Ayan, see you again mamaya.